Marso 2023. Mainit ang hangin, tila ba sinusunog ang balat ng sinumang mangahas lumabas sa ilalim ng tirik na araw. Sa isang maliit na palengke sa probinsya, nakatayo si Etienne, 45 taong gulang, habang nakatitig sa nakasulat na presyo ng bigas sa isang piraso ng karton. Para siyang sinampal ng realidad. Ramdam niya ang pagbigat ng kanyang dibdib, ang pagkabog ng puso na tila ba hinahabol siya ng kung anong demonyo. 50% ang itinaas. Mula sa bulsa, dahan-dahan niyang inilabas ang mga barya at nilukot na papel na pera, ang kikitain sana para sa isang linggong pagkain ng pamilya. Paulit-ulit niya itong binilang, umaasang baka nagkamali lang siya, baka may himalang dadami ang pera sa kanyang palad. Pero wala. Kulang. Sobrang kulang. Napatingin siya sa tindero, si Mang Ador, na napapailing na lang habang pinapahid ang pawis sa noo gamit ang isang lumang tuwalya. Pasensya na, Etienne, sabi nito sa mababang boses, tila hiyang-hiya sa sariling paninda. Kahit ako, hindi makapaniwala. Mas mahal pa ang 1 kilong bigas ngayon kaysa sa 3 kilong kamote. Napalunok si Etienne. Ang laway niya ay tila naging mapait. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng araro at putik, ay nanginig sa simpleng paghawak ng salapi. Wala siyang nagawa kundi tumalikod. Ang bigat ng kanyang mga hakbang pauwi ay singbigat ng mundo. Paano niya sasabihin sa kanyang asawa? Paano niya titingnan sa mata ang kanyang bunsong anak na naghihintay ng mainit na kanin? Pagdating niya sa kanilang bahay na yari sa kahoy at yero, sinalubong siya ng tingin ng kanyang asawang si Elena. Sa mga mata pa lang nito, alam na ni Etienne na naramdaman na nito ang masamang balita. Walang salitang namutawi. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, pinaghalo-halong mais at kamote lamang ang pinagsaluhan nila. Tahimik ang lahat. Nang magtanong ang bunso kung kailan sila muling kakain ng totoong kanin, parang dinurog ang puso ni Etienne. Hindi siya makasagot. Tumingin lang siya sa labas, sa madilim na kabukiran kung saan ang mga kuliglig lang ang naririnig, nagtatanong sa kawalan kung bakit sa bansang ito na napapaligiran ng tubig at matabang lupa, ang magsasaka pa ang walang makain. Ang Pilipinas, isang arkipelagong binyayaan ng tropikal na klima, matabang lupa, at masisipag na tao, ay tila isang malaking kabalintunaan. Sa kabila ng pagiging agrikultural na bansa, ito ay isa sa mga pinakamalaking importer ng bigas. Ang mga tulad ni Etienne ay dekada nang nagsasaka, ngunit hindi makaahon sa hirap. Ang presyo ng abono ay tumataas, ang presyo ng palay ay binabarat, at ang klima ay pabago-bago. Isang araw sa buwan ng Mayo, kumalat ang isang balita sa radyo habang nagkakape ang mga matatanda sa tapat ng sari-sari store. May darating daw na tulong mula sa bansang Japan. Ang Japan Rice Belt Project. Si Etienne, na nakaupo sa isang bangko habang hinihimas ang kanyang namamagang binti, ay napataas ng kilay. Hapon, tanong ng kapitan ng barangay na si Kapitan Berto. Ano na naman yan? Dati may Amerikano, may taga-Europa, puro seminar lang naman ang nangyari. Pag alis nila, balik ulit tayo sa dati. Halos lahat ay sumang-ayon. Ang tiwala ng mga magsasaka ay matagal nang nawasak ng mga pangakong napako. Pero iba ang naramdaman ni Etienne. Naalala niya ang kwento ng guro sa elementarya tungkol sa Japan, kung paanong bumangon ito mula sa abo ng digmaan at naging higante sa teknolohiya at agrikultura. Nang gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok. Nakatitig siya sa kisam, iniisip ang posibilidad. Kung nagawa ng Japan, bakit hindi nila kaya? May lupa sila, may tubig, may sipag. Ang kulang lang ay ang tamang paraan. Kinaumagahan, bago pa tumilaok ang manok, nasa bahay na ni Kapitan Berto si Etienne. Kap, isali mo ako dyan. Gusto kong subukan, desididong sabi niya. Nagulat ang kapitan. Sigurado ka ba, Etienne? Baka masayang lang ang pagod mo. Eksperimento yan. Wala nang mawawala sa akin, Kap, sagot ni Etienne. Ang boses ay may halong desperasyon at pag-asa. Kung hindi ako susugal, mamamatay kaming dilat ang mata sa gutom. Dahil sa pilit ni Etienne, nagpatawag ng pulong ang barangay. Mahigit 30 magsasaka ang dumating, karamihan ay nakasimangot, ang iba ay nakahalukip-kip habang mumunguya ng mani. Ang usap-usapan ay puro pagdududa. Kesyo masyadong mainit sa Pilipinas para sa teknolohiyang Hapon, kesyo iba ang lupa dito. Pero tumayo si Etienne sa gitna. Mga pare, ilang taon na tayong nagtatanim? Ilang taon na tayong baon sa utang?
Ang Japan, gutom din sila dati. Pero nagbago sila. Hindi ba pwedeng subukan natin kahit isang beses lang? Sa huli, dahil na rin sa respeto nila kay Etienne at sa desperasyon ng sitwasyon, 15 pamilya ang pumayag sumali. Kabilang dito ang kaibigan niyang si Tony at ang laging kontra na si Kume. Lumipas ang mga linggo. Walang balita. Ang pag-asa ay nagsimulang matunaw gaya ng yelo sa tanghali. Sabi ng iba, ayan na nga ba sinasabi ko, paasa lang. Si Etienne ay patuloy na nagbubungkal ng lupa para sa mais, pero ang isip niya ay nasa pangarap na gintong palayan. Isang hapon, habang nag-agaw ang dilim at liwanag, dumating ang isang puting van sa barangay hall. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking hapon, si E.R. Tsukishima. Simple lang ang suot nito, polo shirt at cargo pants, may bitbit na makapal na notebook. Walang maraming seremonya, walang banda, walang politiko. Agad siyang sinalubong ni kapitan at ng mga magsasaka. Tahimik ang lahat habang tinitingnan ang dayuhan. Sa pamamagitan ng isang interpreter mula sa Department of Agriculture, nagsalita si E.R. Tsukishima. Narito ako hindi para magturo, kundi para makipagtulungan. Hindi naging madali ang simula. Akala ng mga taga-barangay magbibigay lang ng pera at binhi ang mga hapon tapos alis na. Pero si E.R. Tsukishima, sa halip na mamigay agad, ay nagsimulang maghukay ng lupa. Kumuha siya ng sample, inamoy, tinikman pa nga ang dumi ng lupa, at sinukat ang level. Tiningnan niya ang direksyon ng hangin, ang takbo ng tubig sa irigasyon. Kailan tayo magtatanim? Naiinip na tanong ni Kume. Puro sukat, puro sulat. Sayang ang araw. Humarap si E.R. Tsukishima, seryoso ang mukha. Ang agrikultura ay agham. Kung hindi natin kikilalanin ang lupa, hindi siya magbibigay ng magandang ani. Ang lupa dito sa Pilipinas ay mayaman, pero kailangan nating piliin ang tamang binhi. Dito nagsimula ang unang hidwaan. Gusto ng mga magsasaka na itanim ang nakasanayan nilang binhi. Gusto naman ni E.R. Tsukishima na subukan ang iba't ibang variety, mga hybrid na galing Japan at International Rice Institutes na angkop sa tropikal na klima. Para maiwasan ang gulo, nagkasundo sila sa isang kompromiso, hatiin ang lupa. Kalahati sa nakasanayan, kalahati sa rekomendasyon ng hapon. Sumapit ang Hunyo, ang simula ng tag-ulan. Ang langit ay naging abuhin at nagsimulang pumatak ang ulan. Ito na ang hudyat. Pero muling nagkainitan sa bukid. Ang tradisyonal na paraan ng mga magsasaka ay ang pagtatanim ng kumpol-kumpol na punla ng mabilisan, walang sukat, basta maitanim. Si E.R. Tsukishima ay may dalang tali na may marka bawat 20 sentimetro. Isang punla lang bawat butas, at dapat tuwid ang linya, utos niya habang nakaluhod sa putik, pawis na pawis. Tumawa si Tony. Dosi, kung ganyan kami kabagal, abutin kami ng Pasko bago matapos to. Dito sa Pilipinas, mabilisan ang trabaho bago bumuhos ang malakas na ulan. Nagkatinginan ang mga magsasaka. Masyadong maselan, bulong ng isa. Panghardin lang yan, hindi pang bukid. Nakita ni Etienne ang pagkadismaya sa mukha ni E.R. Tsukishima. Alam niyang may punto ang mga kasama niya, pero nakita rin niya ang sinseridad ng hapon. Tumayo si Etienne. Sage, Docs. Sa lupa ko, susundin natin ang gusto mo. Ako ang mauuna. Hindi makapaniwala ang iba. Ang 2 ektarya ni Etienne ang naging laboratorio. Siya, ang asawa niyang si Elena, at ang team ni E.R. Tsukishima ay nagtulungan. Isa-isa, dahan-dahan, tuwid na linya. Napakahirap. Masakit sa likod. Pero habang tumatagal, nakuha ni Etienne ang ritmo. Nakita ito ng iba. Nakita nila na kahit mabagal sa simula, mas organisado ang galaw. Unti-unti, dahil na rin sa hiya at pakikisama, tumulong si Tony, tapos si Kume. Bago lumubog ang araw, ang bukid ni Etienne ay tila isang obra maestra, tuwid na tuwid ang mga pilapil, pantay-pantay ang agwat ng mga punla. 80%, nakangiting sabi ni E.R. Tsukishima habang pinapahid ang putik sa pisngi. Hindi perpekto, pero sapat na para sa magandang simula. Ngunit ang kalikasan sa Pilipinas ay mapaglaro. Hulyo, noong dapat ay kasagsagan ng ulan, biglang tumigil ang patak ng tubig. El Niño. Ang lupa ay nagsimulang magkabitak-bitak. Ang mga dahon ng palay ay nanilaw at namaluktot. Nagpanik ang barangay. Patay na tayo, sabi ni Kume habang nakatingin sa natutuyong irigasyon. Sabi ko na nga ba malas ito.
Wala silang sapat na budget para sa mga water pump. Ang gobyerno, sa bagal ng proseso sa Maynila, ay nangangailangan pa ng sangkatutak na pirma bago makapaglabas ng pondo. Si E.R. Tsukishima ay halos magmakaawa na sa telepono sa mga opisyal, pero under review pa raw ang request. Hindi naghintay si Etienne. Kasama si Tony, pumunta sila sa kabilang bayan sakay ng isang lumang tricycle na halos bumigay na ang makina. Nakiusat sila sa isang kakilalang may-ari ng hardware at construction supply. Sa pamamagitan ng pakiusap at pangakong babayaran pagkaani, nakahiram sila ng 2 lumang water pump. Bayanihan na to, sigaw ni Kapitan Berto. Nagtulungan ang buong barangay. Naglatag sila ng mga hose, naghukay ng mga kanal. Dahil 2 lang ang bomba para sa 15 ektarya, nagkaroon ng shifting. Bawat pamilya ay may oras. Walang tulugan. Si Etienne ay nakatoka sa madaling araw. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin, habang naririnig ang ugong ng makina at agos ng tubig, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Hindi lang ito tungkol sa bigas. Tungkol ito sa pagkakaisa na matagal nang nawala sa kanila dahil sa kanya-kanyang hirap. Nakaligtas ang mga palay sa uhaw pero hindi pa tapos ang pagsubok. Agosto. Napansin ni Elena na may mga uod na kumakain sa dahon. Armyworms. Mabilis itong kumalat. Muli, walang pambili ng pestisidyo ang kooperatiba, at ang tulong mula sa gobyerno ay naipit na naman sa trapik ng burokrasya. Si Elena ang nakaisip ng solusyon. Noong bata pa ako, kwento niya habang naghihiwa ng sili, ito ang ginagamit ng lola ko. Gumawa sila ng natural na pamatay peste, pinaghalong sili, sabon, at katas ng dahon ng neem tree at kakawate. Pinagtawanan ito ng ilang mga tagada na dumalaw, masyadong primitive, anila. Pero walang choice. Buong maghapon na nag-spray ang mga kababaihan. At sa himala ng kalikasan, nabawasan ang mga uod. Hindi na ubos lahat, pero sapat na para makahinga ang mga palay. Humanga si E.R. Tsukishima. Ang galing ng Pinoy, sabi niya sa wikang Ingles na may puntong hapon. Resourceful. October. Ang mga palay ay nagsimula ng yumuko dahil sa bigat ng butil. Kulay ginto na ang buong kapaligiran. Amoy na ang halimuyak ng palay na hinog. Ang ganda ng tanawin ay nakakaiyak. Pero sa Pilipinas, ang Oktubre at Nobyembre ay panahon din ng mga halimaw na hangin. Isang gabi, narinig nila sa radyo ang balita. Signal number 3. May bagyong paparating direkta sa probinsya nila. Ang hangin ay nagsimulang humagupit. Ang mga yero ng bahay ay kumalabog. Walang nakatulog ng gabing iyon. Si Etienne ay nakadungaw lang sa bintana, nagdarasal sa dilim habang naririnig ang hiyaw ng hangin na tila galit na galit. Ang 5 buwang paghihirap, ang pawis, ang utang, ang pag-asa, lahat ay pwedeng mawala sa isang gabi. Kinaumagahan, pagkatila ng ulan, takbo si Etienne sa bukid. Nanginginig ang tuhod niya. Inaasahan na niyang dapa ang lahat ng palay, lubog sa putik, sira. Pagdating niya sa pilapil, napaluhod siya. Pero hindi sa lungkot, kundi sa gulat. May mga palay na tumagilid. Pero karamihan ay nakatayo pa rin. Ang mga palay na itinanim gamit ang Japanese method, yung may tamang agwat, yung may sapat na espasyo para makadaloy ang hangin, at may mas malalim na ugat dahil sa tamang water management, ay matibay na nakatayo laban sa bagyo. Samantalang sa kabilang baryo na gumamit ng siksikang pagtatanim, halos lahat ay dapa at nabubulok na sa tubig. Dumating si E.R. Tsukishima, may putik sa bota at gulo-gulo ang buhok. Sinuri niya ang mga palay. Matibay ang kapit ng ugat, paliwanag niya habang hinahawakan ang isang uhay. Dahil hindi sila nag-agawan sa nutrisyon, naging mataba ang puno. Kaya nilang labanan ang hangin. Naluha si Etienne. Niyakap niya ang hapon na parang kapatid. Nobyembre 18, araw ng ani. Parang pista sa barangay. Dumating ang mga opisyal mula sa Maynila, nahuli na naman pero present sa picture taking. Pero hindi na yon ininda ni Etienne. Ang mahalaga ay ang bigat ng sako sa kanyang balikat. Nagkaroon ng aberya sa mechanical thresher dahil sa mga basang palay kaya nagmano-mano sila. Hampas dito, hampas doon. Ang mga kababaihan, mga bata, pati mga matatanda, lahat ay tumulong. Ang tunog ng palay na tumatama sa lona ay musika sa kanilang mga tainga. Nang matapos ang timbangan, tahimik ang lahat habang hinihintay ang kwenta ni E.R. Tsukishima.
Ang calculator ay tila napakatagal pumindot. Humarap si E.R. Tsukishima, namumula ang mata sa pagod pero may malawak ng ngiti. 111 tons. Napaawang ang bibig ng lahat. 111 tonelada. Lagpas sa target. Doble ng karaniwang ani nila noon. Naghiyawan ang mga tao. May mga naghagis ng sombrero sa ere. Si Tony ay napatalon. Si Kume, na laging kontra, ay umiiyak habang yakap ang isang sako ng palay. Nang gabing iyon, nagsaing si Elena. Ang usok mula sa kaldero ay mabango, matamis. Nang ihain ang mainit na kanin sa mesa, maputi, malambot, at galing sa sarili nilang pawis, hindi agad kumain si Etienne. Tinitigan niya ito. Kumuha siya ng isang kutsara, isinubo, at naramdaman ang tamis na humalo sa luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Tay, tayo po ba nagtanim nito? Tanong ng bunso. Anak, sagot ni Etienne, garalgal ang boses. Tayo. Tayong lahat. Ang tagumpay ng 111 tonelada ay kumalat na parang apoy sa buong Pilipinas. Mula sa 15 pamilya, naging 40 hanggang sa umabot sa daan-daan sa mga sumunod na taon. Naging modelo ang barangay nila. Si Etienne, na dati ay isang simpleng magsasaka na namumroblema sa pambili ng bigas, ngayon ay tumatayo na sa harap ng mga bisita mula sa ibang probinsya, nagtuturo kung paano ang tamang pagtatanim, hindi lang ng palay, kundi ng pag-asa. Sa ilalim ng maliwanag na buwan sa kabukiran ng Pilipinas, habang umiihip ang hanging amihan, nakatayo si Etienne. Tanaw niya ang malawak na gintong palayan na dati ay pangarap lang. Napatunayan nila na sa bansang ito, kahit gaano kalakas ang bagyo, kahit gaano kahirap ang buhay, basta may tamang kaalaman, pagtutulungan, at pananalig, may aanihin ding tagumpay. Ang 111 tonelada ay hindi lang numero. Ito ay simbolo ng pagbangon ng magsasakang Pilipino.